Kinaumagahan, Kuya Allen. Akala ko dito na matatapos lahat. Paggising ko, nasa kitchen siya at nag-aayos ng almusal namin. Habang nagluluto siya, nilapitan ko at sinimulan ko ulit palikayahin siya. Habang kumakain naman kami, as usual kuya, kwentuhan na naman about buhay-buhay at mga trabaho. Pero nagulat ako, Kuya Allen, nang bigla siyang lumapit sa akin. At sinabi niya na meron siyang partner. Kuya Allen, that moment, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Muntik na akong maiyak. Naging instrumento pa ako para makapagloko siya. Tinanong ko naman siya nung una kung single ba siya or taken na. Sinabi naman niya na single siya. Pagkatapos nun ay nagpaliwanag siya sa akin, Kuya Allen. Hinayaan ko lang siya magpaliwanag kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Mas nagulat pa ako sa mga sinabi niya. Sabi niya, nagsinungaling siya dahil hindi pwedeng malaman kung sino yung partner niya. Ako naman itong intrimitida, tinanong ko siya na bakit hindi pwede. Nasa politics ba yan? O sino ba yung partner mo? Sabi niya, isang artista daw. At itago na lang natin siya sa pangalang Victor. Kuya Allen, namang oras na yon, gusto ko nang umuwi. Dahil parang pinagloloko na lang ako nitong si Dave. Hanggang sa pinakita nga niya sa akin yung mga picture nila na magkasama sila. Kuya Allen, natulala ako. Hindi ako makapagsalita. Nung nakita ko yung mga picture nila na magkasama. To describe his partner, oo, artista nga siya. Kumpirmado. Nasa isang sikat na TV network at part ng isang TV show noong mga panahon na yon. Ang nasabi ko na lang kay Dave that time, so, totoo ngang bading siya? The blind item kasi yung Kuya Allen na isang bading nga raw. Kaya pala all this time, ayaw sabihin ni Dave yung complete name niya. Dahil it's complicated nga. Medyo awkward kuya habang kumakain kami ng breakfast. Nagbiro pa nga ako na pinapalo ko si Victor sa Instagram. Sinabi ko rin na crush ko si Victor noon pa. Ang gwapo kasi kuya. At maganda rin ang katawan. Nakakatawa lang kasi pareho silang model ng underwear. Hindi ko ini-expect Kuya Allen ang mga pasabog ni Dave ng mga oras na yon. Hanggang sa natapos na nga kami mag-almusal. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang ma-meet si Victor. Wala akong naisagot kay Dave. Dahil hindi ko alam kung anong trip niya.
At bakit kailangan pa niya yung itanong sa akin? Dahil siguro, sinabi kong crush ko si Victor noon pa. Pero crush na napupuggian lang naman. Hanggang doon lang yung Kuya Allen. At nag-decide na nga ako na umuwi na sa bahay. Dahil medyo na-off na ako kay Dave sa mga oras na yon. Pero nag-shower muna ako, Kuya Allen. At habang naliligo ako, di ko mapigilan na tingnan ko si Victor sa social media. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala, Kuya Allen. Sikat na sikat siya that time. At nasa almost 600,000 followers din ang followers niya noon sa Instagram. Iniisip ko na lang na sino bang hindi magkakagusto kay Dave? Kahit ata artista, magkakagusto sa kanya. Dahil maayos ang trabaho niya. Mabait naman, gwapo at matalino. Kaya siguro nakakuha niya rin ang loob ni Victor. Sa loob-loob ko, Kuya Allen, bahala nga silang dalawa. At nagpatuloy na ako sa pagligo ko, Kuya Allen. Pero ito ang kinagulat ko, Kuya Allen. Paglabas ko ng CR, nandun si Victor sa sala. Kuya Allen, gusto kong maglaho ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko o sasabihin ko. Sa sobrang kaba ko, pumasok ulit ako sa banyo. Mukha akong tanga, kuya. At the same time, maiyak-iyak na ako na parang maiyak-iyak na ako sa galit. Nahihiya ako at nakita niya ako sa kondo ng partner niya. Paano ko ito papaliwanag? Paano ko sasabihin na kaibigan ko lang itong si Dave? Gusto ko na maglaho, Kuya Allen, sa mga oras na yon. Maya-maya biglang kumatok sa pinto ng CR si Victor. Lumabas ka na dyan. Tapos ka nang maligo, di ba? Ang sabi nito. Ang nasabi ko na lang, Kuya Allen, kay Victor ay, dumudumi pa ako, sir. Sandali lang. Sa sobrang hiya ko talaga, yun na lang ang nasabi ko. At nadinig kong natawa siya. Paglabas ko ng CR, nakabalot lang ako ng towel. Nakaupo si Dave at Victor sa sopa. Sobrang awkward, Kuya Allen. Lumapit ako sa kanila at nagulat ako sa sinabi ni Victor. May nangyari ba sa inyo ng partner ko? Ang tanong nito. Sorry na lang yung nasabi ko, Kuya Allen. Bago pa ako makapasok sa room ni Dave para magbihis, tinawag ako ni Victor. Kuya Allen, sa totoo lang, hindi ko gusto yung mga sumunod na nangyari. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo. At hinila niya yung ulo ko at sabay tanggal ng sweatpants niya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nandun si Dave at nakatingin sa amin. Bumalik siya sa sopa.
kasama si Dave. At nagtanggal ng damit silang dalawa. Sinabi ni Victor na paligayahin ko raw silang dalawa. Wala na akong nagawa, Kuya Allen, kundi sundin si Victor. Kuya Allen, kung ma-L si Dave, 10 times more si Victor. Para siyang sabik na sabik. First time kong makipagtatluhan, Kuya. Inisip ko na lang na mas safe na ito kaysa sa pumalag ako. At baka ano pang mangyari sa akin. Yung pagkakrush ko kay Victor sa mga oras na yon, bigla itong nawala. Ganun pala siya sa personal. Medyo na-off ako, Kuya Allen. Pero at the same time, nag-enjoy naman ako. Baboy na baboy ako, Kuya Allen, sa sarili ko that time. Pero ginusto ko rin naman yon. Hanggang sa natapos si Dave at si Victor. Pagkatapos nun, Kuya, kinausap ako ni Victor. Nakakala mo sobrang amo. Huwag ko na daw ikwento kung kanino. At masisira daw siya kung ikwento ko man raw at wala rin naman daw maniniwala. Sa loob-loob ko naman, Kuya Allen, siguro nga walang maniniwala. Pero hindi niya maitatago yung kabadingan niya. Mapa-showbiz man o sa personal na buhay niya. Pagkatapos ng Kuya Allen, umuwi na ako. Hinatid ako ni Dave at nagsorry siya sa akin. Makalipas ang 1 taon, nagkausap ulit kami ni Dave. Break na daw sila at kung pwede daw ay ligawan niya raw ako. Hindi ako pumayag, Kuya Allen. Sinabi ko na lang na sa iba na lang at huwag na ako. At si Victor naman, hindi na siya super active ngayon sa TV. Pero mapapanood pa rin siya sa TV ng mga ilang shows. Nagkita pala kami ng ilang beses sa mall, dyan sa Makati. Kinumusta niya ako. Kinuha niya ang number ko. Pero hindi ko na siya pinansin, Kuya Allen. Yun lang po ang kwento ko. Maraming salamat.